Para sa akin, sana naman, wag naman mangyari. Hindi ko po alam kung anong gagawin po namin. Siyempre, unahin ko po yung mga anak ko. Papanik ka talaga kasi sobrang takot mo na yan. Hindi mo naman masabi kung kailan, kailan darating. Kabisado na halos ng sidewalk vendor na si Jenny ang dock cover and hold. Kahit hindi siya nakikilahok sa mga earthquake drill. Madalas naman niya itong napapanood at naririnig lalo na kapag may lugar na nilindol. Pati sa kwento ng kanyang anak na pumapasok sa eskwela, nalalaman niya kung paano ito ginagawa. Ngunit aminado si Jenny na hindi niya alam kung masusunod niya ito oras na maranasan ang malalakas na lindol. Isa ito sa mga gustong tugunan ng pamahalaan sa inilunsad na bagong contingency plan ng Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, hindi na lamang ang national government ang dapat maghanda sa The Big One, kundi maging ang bawat pamilya, barangay at komunidad at mga lokal na pamahalaan sa ibang rehiyon. Sa concept kasi natin ng HNCP, we assume that we are devastated here in Metro Manila, Greater Metro Manila. So, sino ngayon ang tutulong sa atin kundi yung mga unaffected which is coming from the regions. So this time, yung muna yung tinetest natin, by next year, baka magkaroon tayo ng full scale. Kasama na yung mga responders, yung mga LGUs, isama na natin sila sa exercise. Sa ilalim ng plano o contingency plan, binibigyang diin ang worst case scenario na maaaring mangyari sa Metro Manila. Isa na rito ang posibilidad na hindi na kayang tugunan ng mga ahensya ng pamahalaan na nasa National Capital Region ang mga pangangailangan nito. Dahil dito, nagtalaga ang pamahalaan ng mga assisting regions na papasok sa loob ng 72 oras para tumulong sa mga operasyon sa Greater Metro Manila. May nakatakdang task na rin ang bawat ahensya. Ang Department of Public Works and Highways ang siyang naatasan sa paglilinis ng mga kalsada. Mangunguna naman sa paghahanda ng mga landing area ng mga eroplano na gagamitin para sa operasyon at emergency response ang Department of Transportation. Habang ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard itatalaga sa paghahanda at pagtiyak ng kahandaan ng mga daungan ng mga barko para sa relief goods, evacuation support at maritime rescue operation. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development naman ang mamamahala sa paghahanda ng mga pagkain at tubig na kailangan sa mga evacuation area. Para naman sa bawat pamilya sa komunidad, ipinapaalala ng OCD na kasama sa dapat paghandaan ang pagsasabuhay ng dock cover and hold at pag-alam sa evacuation routes at assembly areas. Hinihikayat rin ng bawat pamilya na magkaroon ng sariling family emergency plan, go bag, paghahanda at pakikipag-ugnayan sa barangay, gayon din ang pag-alam kung kailan ligtas at hindi ligtas bumalik sa kanilang tahanan matapos ang lindol. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangang gawin, especially with this advocacy to our sa ating mga kababayan. Kailangan talaga everyone should know what to do in case there is a occurrence of this earthquake. Samantala, hindi na lamang ang kinatatakutang The Big One mula sa West Valley Fault ang pinaghahandaan ng pamahalaan, kundi maging ang iba pang posibleng pagmula ng malalakas na lindol, kabilang na dito ang Manila Trench at offshore earthquakes na pwedeng magdulot ng tsunamis. Lalo na matapos ang naranasang 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Sarangani at maging sa iba pang parte ng rehiyon ng Mindanao. Bukod dito, binibigyang diin din ng mga opisyal ang paghahanda sa mga coastal communities. So siguro yun, isa yan sa mas dapat nating paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities. Kasi kung bumalik yung dagat as tsunami waves na mataas, like nung nangyari 1976, umabot ng 8 to 10 meter high tsunami waves, di naging casualty pa yung mga kumukuha na. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.